Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Isang privilege po para sa akin na ihatid yung message natin ngayon sa unang linggo ng 2025. And ang message po na ito is recorded sa Vancouver, Canada. Although magkaiba po yung ating timeline, magkaiba yung ating lugar, medyo opposite ng ng Earth, ano po. Of course, yung blessing na matatanggap po natin ngayon, yun din po yung blessing na matatanggap nyo whenever you hear this message, kung ano man, because our God is not bounded by space and time. Our God is eternal. Ano po? Kamusta po yung 2024 natin? Meron ba tayong nakalimutan nung 2024 na gawin? Meron ba tayong gustong balikan? Meron ba tayong pinagsisisihan? Ano po, tamang-tama po yung message natin ngayong umagang ito. And gusto ko pong basahin yung verse natin. Yung verse po natin is nasa mga taga-Efeso 5:15 to 17. Sabi po dito, babasahin ko po. Kaya't mag-ingat kayo kung paano kayo mamuhay. Mamuhay kayo tulad ng matatalino at di tulad ng mangmang. Samantalahin ninyo ang bawat pagkakataon na kayo'y makagawa ng mabuti sapagkat punong-puno ng kasamaan ang daigdig ngayon. Huwag kayong maging hangal, unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Ano po? Pagpalain po ang Panginoon sa pagbasa at pagkarinig ng kanyang mga banal na salita. Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po Lord God sa inyong mga salita. Salamat po Panginoon sa pagkakataon na ibinigay nyo sa amin Panginoon upang pag-aralan Panginoon kung ano po yung mga gusto nyong sabihin sa amin. Especially ngayong bagong taon ng 2025, Lord God. Pinagkakatiwala po namin lahat sa inyo, Lord God, and binibigay po namin sa inyo, Panginoon, ang lahat, Lord God. Gabayin niyo po ang inyong lingkod na maghahatid ng message ngayong umagang ito, Panginoon. Sana po lahat ng gusto nyong ipahatid ay lumabas sa aking bibig, Panginoon, at maintindihan, Panginoon, ng bawat makikinig, Panginoon. Bless all of us, Lord God. This is all we pray in Jesus' name. Amen. Ang title po ng message natin ngayon is Redeeming the Time. Ayan. In Tagalog. Ang Tagalog po kasi ng redeem is tubusin o bayaran. Ano po? Pero kung ita-translate po natin sa Tagalog yung redeeming the time, ang mas magandang translation po dito is samantalahin ang bawat pagkakataon. Ano po? Samantalahin ang bawat pagkakataon. Saktong-sakto doon sa verse na binasa natin, sa verse 16. Sabi ni Paul doon, samantalahin ninyo ang bawat pagkakataon na kayo'y makagawa ng mabuti. Ano po? Samantalahin ang mga pagkakataon na nasa kasalukuyan. Isipin mo kung ano pa yung magagawa mo sa hinaharap. Ano po? Don't ever waste a day. Ayan. Naisip mo na ba sa sarili mo na nasayang yung oras mo? O marami kang oras na sinayang na pinagsisisihan mo? Ang funny thing about time is we get the same amount every day. Lahat po tayo. Bawat isa sa atin binigyan ng 24 hours a day. Wala pong lamang, walang binigyan ng 25, wala rin pong binigyan ng konti lang, ng mga 20 hours lang yung per day mo. Ha? Lahat po tayo binigyan ng 24 hours a day. And ang nakakalungkot po doon is yung iba sa atin, sinasayang yung bawat oras ng 24 hours na yun, kaya hindi po natin nagagawa yung ano po, yung we doesn't make the most out of it. Yun. Ang time is kapag lumipas na, hindi na natin ito may babalik. Ano po? And of course, time is so short. Ang oras ay napakaigsi, napakabilis. Ilang years lang tayo mabubuhay sa mundo. Ano po? Kung iisipin niyo, no, kung yung timeline ng mundo, sabi ng mga scientists, yung iba, ang universe daw is 4 billion years. Yung iba naman nagsasabi, nag-start lang to ng 6,000 years ago. Ano po? Pero kung iisipin mo, from 6,000 years ago, and then, kailan ba mag-end to? Ang ending nito is infinity eh. Ano po?
Kung i-compare mo yung 6,000 years ago o 4 billion years ago up to infinity, napakahabang tali niyan kung i-imagine niyo. Isipin niyo yung tali na yun is from here to the moon. Although wala kang katapusan kasi infinite, magsusurpass pa siya papunta sa buwan, ano. Gaano kahaba dun yung time na nandun tayo. Nandun si Brother Bon at isang dangkal. Hindi lang siguro kasi up to infinity, siguro napagkaliit-liit na point doon sa timeline na yun kung yung nandun yung buhay ko. Nandun yung buhay natin. Ano po? Kaya sobrang igsi ng buhay ng tao. We only have one life to live. And of course, that life that we will live on earth will determine our life for eternity. Yun po yung magdedetermine kung yung short time na yun na nasa mundo tayo. Kung mabot man po tayo ng 90 years or 100 years, yung short time na yun yung magdedetermine kung yung ng eternity natin. No. When it comes to redeeming the time, there should always be a sense of urgency. Dapat merong tayong sense of urgency sa mga sarili natin kasi hindi natin mariredeem yung time kung sobrang relax natin. Kung wala tayong patutunguhan, wala tayong sense of urgency, hindi tayo nagmamadali. Sa sobrang igsi ng buhay, kailangan po nating isipin kung paano natin talaga ipapamuhay yung buhay na gusto natin sa mundo or yung buhay na gusto ng Diyos para sa atin. Ano po? Si Jesus Christ, meron siyang sense of urgency. Pinakita niya yun lalo na sa John 9:4 nung meron siyang hinil na blind person. Ito pong person na to is bulag mula nung pinanganak. He's blind from birth. And then ito yung sinabi ni Christ sa John 9:4. Kailangan gawin natin ang mga pinapagawa na nagsugo sa akin habang umaga pa. Malapit na ang gabi at wala nang makakagawa pagsapit niyon. Sabi ni Christ, kailangan ko na itong tao na to, kailangan ko nang pagalingin ngayon. I'm paraphrasing po, ano. Kailangan ko na siyang pagalingin ngayon. Wala nang oras. Wala nang oras na natitira sa akin. Konting oras nyo lang ako makakasama dito sa mundong ito. And tulungan nyo ako. Halina kayo. Gawin na natin yung mga bagay na ito. Magmamadali na tayo. Dumidilim na. Ano? And meron pang isang kwento nung malapit nang ipako si Christ sa cross. Sa John 12:35, sinabi ni Jesus sa kanila, kaunting panahon na lamang ninyo makakasama ang ilaw. Lumakad kayo habang kasama pa ninyo upang hindi kayo abutin ng dilim. Palagi niyang sinasabi ito, no? Na aabutin na tayo ng dilim. Kailangan na natin gawin yung mga kailangan kong gawin. Konting panahon nyo lang ang makakasama ang ilaw. Kaya kailangan na nating lumakad hanggat maliwanag pa. Kapag dumilim na, ala na. Hindi na natin magagawa yung mga kailangan natin gawin. Si Paul, meron siyang sense of urgency. Sabi sa Romans 13:11, gawin ninyo ito dahil alam ninyong panahon na upang gumising kayo. Ang pagliligtas sa atin ay higit ng malapit ngayon kaysa noong tayo unang sumampalataya sa Panginoon. Ang sinasabi niya naman dito is nung naligtas kayo, lumipas na yung panahon, mas malapit na ngayon ang pagbabalik ni Kristo. Kaya kailangan na nating magmadali. Nung nabautismuhan ka, and yung span ng time na lumipas, and ngayon, matured Christian ka na, mas malapit na yung time ng pagbabalik ni Kristo. Kailangan na natin magmadali. Kailangan na nating gawin kung ano yung inutos sa atin ng Panginoon kasi marami pang kailangang makarinig ng salita. Kailangan pang maraming malaman kung ano yung istorya ng pagligtas ni Jesus Christ sa mundo. Kung paano niya sinacrifice yung sarili niya doon sa cross. Kailangan malaman ng lahat yun because that's the greatest gift that anybody here on earth could receive. Si Moses, lalong-lalo na meron source of urgency si Moses, and lalo na sabi niya sa Psalms 90 verse 12, ito yung kaisa-isang chapter sa Psalms na attributed
to Moses. Ang sinasabi niya dito is Psalms 90 verse 12, teach us to number our days, that we may gain a heart of wisdom. Teach us to number our days, sabi. Kasi Lord, kailangan ko malaman kung kailan ako mamamatay. Sabihin mo sa akin kung ilang taon yung ibubuhay ko sa mundo para alam ko na malapit na matapos. Kasi marami akong gustong gawin, kailangan kong i-schedule lahat eh. Teach us to number my days. Ayaw niya ng surprises, baka kasi Lord, baka bukas kuhanin mo na ako and hindi ko na magawa yung mga inutos mo. Hindi ko na magawa yung mga responsibility ko sa earth. Sobrang interesting po na yung wisdom is always related to time. Kasi kung marunong ka, papahalagahan mo yung oras. Kasi kung marunong ka, alam mo na hindi na maibabalik yung mga pagkakataon na nawala na. I want you to realize, we have to act now, hindi mamaya, hindi bukas, ngayon. Yung katulad ng sinabi ni Paul sa Colossus 4:5, sabi doon, maging matalino kayo sa pakikitungo sa mga hindi mananampalataya at pahalagahan ninyo ang bawat pagkakataon. Nakakatuwa tong verse na to kasi sabi dito, maging matalino kayo sa pakikitungo sa mga hindi mananampalataya. Hindi niya sinabi na kasuklaman nyo yung mga hindi mananampalataya. Sabihin mo sa kanila makasalanan sila, mapupunta sila sa impyerno. Hindi ganun. Hindi ganun yung turo ni Paul. Sabi dito, maging matatalino kayo sa pakikitungo sa mga hindi mananampalataya. Bagkus, kailangan mong gawin, ipakita mo yung buhay mo. Show your changed life sa mga non-believers. Kasi doon mo maipapakita. Hindi condemnation yung sinabi dito. Hindi mo sila kailangan i-condemn eh. Kailangan mo ipakita yung buhay na nabago sa'yo. At pahalagahan ninyo ang bawat pagkakataon and yung mga chances na binibigay sa inyo na ipakita kung paano kayo mamuhay sa mundong ito. Kailangan sulitin ninyo. Kapag nabigyan kayo ng chance na ipakita kung gaano kayo kabuting tao or kung paano binago ni Christ yung buhay nyo, grab that opportunity para ipakita yun sa ibang tao. Yun yung opportunity na hinihintay mo para mapaglingkuran mo ang Diyos. And how can we redeem time? Ito na. So much we do, especially today, is just a waste of time. Ang dami nating oras. Ang dami nating sinasayang na sandali. A lot of our time is wasted in front of the television, sa mga cellphones natin. Ayan, yung mga gamers. Games are okay, but if nakakaapekto na ito sa iyong social life, if nakakaapekto na ito sa iyong well-being, bawas-bawasan na po natin. Sa pag-Facebook natin, medyo yung isip natin kinain na ng sistema. Naging mareklamo na tayo. Meron na sa atin yung mga woke. Ang reklamo, ang dami na nating nasasabi, ang dami na nating gustong mangyari sa mundo. Yung mga prinsipyo natin, lagi nating pinipilit. And sa mga bisyo, have you realized how many times or how much time have you wasted sa mga vices natin, sa mga bisyo natin, and sa chismisan? Minsan ang saya magchismisan. Bakit? Masaya kung kapakipanginabang yung kinichismis natin. Masaya kung yung ang mga kinichismis natin is yung kaligtasan. Kung yung kinichismis natin is yung kabutihan ng mga kapatid natin. Minsan makipagchismisan tayo, uy, ang bait ni ganito. Binigyan ako ng ganito, ganyan. And hindi niya ako pinapakitaan ng mapangit na ugali. Kaya lang ang nangyayari sa chismisan, kabaligtaran eh. Mga mapapait or mga masasamang pagkakataon.
Instead, we can do things which are important, and yung mga bagay na kapakipanginabang, napakadaming kapakipanginabang na bagay, ano. Kung iisipin mo yung mga winays mo na mga oras, yung winays mo na mga time is, kunyari nag-study ka ng another course. Naging doktor ka na sana ngayon. Ano po? O kaya mag-aaral ka ng bagong language, or study the word of God, even better. And or witness to unbelievers, or help the poor, help the needy. Hindi mo kailangang maging mayaman para tumulong. Or spend your time with your family. Spend your time with your family, hindi sa tuwing reunion naka-cellphone pa rin tayong lahat. Ano? Ang layo ng binyahe mo. Bumiyahe ka pa sa pagkalayo-layo para lang mag-cellphone. Hindi ka makipag-usap dun sa pinsan mo. Hindi ka makipag-usap dun sa mga friends mo, no? Kakaiba na talaga yung oras ngayon, ano? Redeem your time daily. Start your day right. Always start your day right. Kahit sobrang daming problema, for example, kahapon nasisanti ka, or kahapon nakipag-break ka sa girlfriend mo, or kahapon nag-away kayong mag-asawa, iniwan ka ng mahal mo, or hindi maganda yung pagsasamahan nyo, ano, merong verse po dyan na start your day right pa din kahit na may masamang nangyari sa'yo. Sabi sa Panaghoy 3:19-23, ito ang ganda ng verse na to. Simpait ng abdo ang pait ng abdo, ano po? Simpait ng abdo ang alalahanin sa aking paghihirap at kabiguan. Lagi ko itong naaalala at ako'y labis na napipighati. Gayon may nanunumbalik ang aking pag-asa kapag naaalala kong pag-ibig mo, Yahweh, ay hindi nagmamaliw. Kahabagan mo'y walang kapantay. Ito ay laging sariwa bawat araw. Simpait ng abdo. Kahit na simpait ng abdo yung mga experiences mo sa buhay, meron pa rin pagkakataon na talagang gigising ka dapat ng laging maganda yung araw mo, sapagkat pag-ibig mo, Yahweh, ay hindi nagmamaliw. Ang kahabagan mo ay walang kapantay. Ito ay laging sariwa bawat araw. Your mercies are new every morning. Ito yung kanta na yun. Your mercies are new every morning. Every morning. Every morning dapat may positivity dahil binigay yun sa atin ni Yahweh. Palaging may sariwang kahabagan ng Diyos. Bawat umaga kasi madalas nating inuubos ang buong maghapon. You cannot have a good day kung ikaw ay nasa kapahamakan, condemnation. Ano po? You start your day with some decision, what will you do? You start your day with some decision, what will you do? Ito yung isang bagay na kailangan mong gawin every morning. Magdamit ka. Alam niyo po yan, put on the armor of God. Yung iba sa atin, katulad ko, ang akala ko dati, ano lang yan, figurative language lang yung armor of God eh. Ano yun, imaginary suit na kailangan mong isuot araw-araw. Ang armor of God po is, hindi po siya imaginary na damit na kailangan mong imaginein na sinusuot mo araw-araw. Ito po ay makabuluhang mga bagay. Katulad po, example, shoes of the gospel of peace. Hindi yun parang imaginary shoes na kailangan mo isuot. Ito po ay shoes of the gospel of peace. Hindi mo maisusuot yung shoes na to kung wala sa iyo yung gospel. Kung hindi mo binabasa ang Bible. Related po yun sa bagay na yon, sa gospel of peace. Belt of truth. Hindi mo maisusuot yung belt of truth kung hindi mo alam kung ano yung katotohanan. Breastplate of righteousness, hindi mo maisusuot yung breastplate of righteousness kung hindi ka nagwo-walk in righteousness, like as Christ walked in righteousness. A helmet of salvation, you cannot wear that until you are saved. And the sword of the Spirit, if you are not filled with the Spirit, you cannot wear. You cannot hold the sword of the Spirit and the shield of faith. If you have no faith, then
Ano po itong mga bagay na ito is, although hindi siya physical things, these are more than physical things, because these are the things that are more important than material things. These are, yeah, these are spiritual things, because this world is not about a battle of physical battle. This is about a spiritual battle. Ano po? Sabi sa Psalms 118:24, "This is the day the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it." Be glad in it. Ano po? There must be positivity in your everyday. Time is wasted if we do things we don't enjoy. Marami tayong mga bagay na ginagawa pero hindi naman natin yun ini-enjoy. Time is wasted that way. Nag-e-enjoy ba kayo sa mga ganitong gathering sa pagsimba? Na makikita mo na naman yung mga kapatid mo, your brothers and sisters in faith. Isang burden ba sa iyo yung magsimba or pumunta sa church? Isang burden ba sa iyo ang magdasal or magpray? Or ang ipakilala ang Diyos? Or purihin ang Diyos ng may galak? Isang burden ba sa iyo 'yon? If you enjoy those things, you will not feel exhausted with your life's purpose. You will feel that your time is worth every second kapag ka ini-enjoy mo. You have to enjoy every moment, especially those things that are connected with your purpose. Yung purpose mo, kailangan mong enjoyin yun kasi that is the sole reason kung bakit ka nandito sa mundong ito. And if hindi mo nagawa yon, then your life is wasted. I'm sorry to tell you that if you don't do your responsibility and if you don't do the reason why you are existing today, then your life is wasted. Your life is wasted. Everyday kailangan mo punuin yung schedule mo. Maging busy ka dapat sa mga bagay na kapaki-pakinabang. Kapag may space sa schedule mo, magaling yung kaaway na sumingit eh. Alam niyo yun, kapag nakakita ng opening yung kaaway, sumisingit yan. Magugulat ka na lang, nasa dating gawi ka na. Magugulat ka na lang, nandun ka na naman sa masasamang lugar. No? Magugulat ka na lang na ginagawa mo na naman yung mga bagay na ayaw mong gawin. Yung mga bagay na iniiwasan mo, yung mga bagay na makasasama sa iyo, yung mga bagay na makasasama sa ibang tao, nandun ka na naman. Kapag hindi puno yung schedule mo, magaling sumingit ang kaaway. Kaya, kailangan natin mag-isip pa paano natin magaganap ang purpose natin sa mundong ito. Hindi ka nandito para magpahinga or para magpasarap, para mag-Facebook, para mag-internet. Nandito ka because God has called you to do something for His kingdom. And it is up to you to discover it. First step, kung gusto mo i-redeem ang time, is to find your purpose. Find your purpose. Ano ba yung purpose mo sa mundong ito? And ano ba yung will ni God sa'yo? Sabi sa Ephesians 5:17, huwag kayong maging hangal. Unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Kailangan mong malaman kung ano yung kalooban ng Panginoon para sa iyo. Ano ba yung will ni Lord? Paano ko bang malalaman ang kalooban ni Lord sa buhay ko? Kalooban ng Diyos na gamitin mo ang talent mo na ibinigay niya sa iyo. Magaling kang magluto, magluto ka. Magaling kang makipag-usap sa mga tao. Kailangan natin ng welcoming committee. Magaling ka magtimpla ng kape? Magtimpla ka ng kape minsan. Yan sa likod. Meron kang talent na kumita ng pera, businessman ka, marami kang income, i-share mo naman. No? Ang daming talent, magaling ka kumanta minsan. Lapitan mo yung mga ating worship team.
Baka naman meron kang hidden talent na itinatago mo lang. O kung hindi naman, itago mo na lang. Hindi, joke lang. kung meron kang hidden talent, why? Bakit kailangan mo i-hide? I-share mo. Those are worth sharing. Kalooban ng Diyos na lumakad ka ng may pag-ibig. Ang ganda nito. Kalooban ng Diyos na lumakad ka ng may pag-ibig. Alam nyo kasi, madalas, alam ng tao kung may pag-ibig ka sa kanila eh. Nararamdaman nila yun. Ramdam yun eh. Sa pagpili mo lang ng mga sasabihin mo, alam ng tao na yun na inis ka sa kanya or mahal mo siya. Sa pagpili lang ng mga salita, sa actions mo, sa movement mo, sa language mo, sa physical language mo, or sa mga gestures mo. Alam nila kung kinabubushitan mo sila, kinamumuhian mo sila, or mahal mo sila. Kaya, if it starts with your mind eh. Kapag ka yung isip mo hindi pa rin nagbabago, alam niyang tao yun eh. Kung pag-ibig ba yung nasa iyo. Kaya kalooban ng Diyos na lumakad ka ng may pag-ibig. Kalooban ng Diyos na mag-ingat kayo sa inyong pamumuhay. Maging halimbawa kayo sa iba. Pero, Father, gusto ko talagang malaman kung ano ba talaga yung will ni Lord sa buhay ko. Alam niyo kung ano yung will ni Lord sa buhay niyo? He wants you to be holy as He is holy. And He wants you to be kind to one another as well. Pero, how can we discover the specific of God's will? Eto na. Paano mong madidiscover yung specifics of God's will sa buhay mo? Sabi sa Romans 12:2, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong isip upang maunawaan ninyo ang kalooban ng Diyos. Sabi dito, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong isip upang maunawaan ninyo ang kalooban ng Diyos. God often reveal His will one step at a time. Hindi mo malalaman yung will ng Panginoon sa buhay mo hanggat hindi nagbabago yung isip mo. Hanggat hindi mo naiisip na kailangan hindi ka makiayon sa sanlibutan. Hanggat hindi mo naiisip na kailangan mong baguhin ang pag-iisip mo ayon sa pag-iisip ni Kristo. Gusto nating sabihin ni Lord yung specifics na mangyari sa buhay natin, pero God does not reveal step 2 until you are in step 1. Step by step po ito eh. Kailangan muna nating unawain. Kailangan muna nating baguhin the way we think before we can before we are sensitive enough to feel and to know the will of God sa buhay natin. Napakaganda ng logic na yun, Kailangan nyo muna baguhin isip nyo bago mo malaman kung ano yung will ko sa'yo, kasi hindi mo maiintindihan eh. How can you understand God's will if your mind is closed? Kung sarado yung isip mo sa takbo ng mundo. Kung nakikiayon ka sa mundo, kung ginagawa mo kung ano yung ginagawa ng mundo, you will not be sensitive enough to feel. And you will not be sensitive enough to hear what God is saying to you. Because your ears are closed, your heart are closed from Him. Hindi nyo maiintindihan. And that's why we need step 1. Ano po? Napakaganda nung word na yan. And para mag-conclude, it is God's will to redeem our time. Don't ever waste another day, another hour, or another minute, another second of your life or your time not thinking about God's kingdom. Palagi natin isipin yung kaharian ng Diyos. Sa mga everyday lives natin, isipin natin paano natin mapapalawak yung kaharian niya. Paano natin siya malulugod. At kung ang isang bagay na gagawin mo ay para lang sa iyong sarili at makakaapekto yun sa Christian life mo negatively, kailangan
na itong matigil agad-agad. Ano? Kasi you have to change the way you think to know the will of God. Kailangan mong baguhin yung the way you think in order to know God's will in your life. Ano po? Ngayon sa bagong taon ng 2025, ano po, sana meron tayong sana i-redeem natin yung time. Sana sulitin natin yung mga bawat pagkakataon na ibinigay ng Diyos sa buhay natin. Lumakad tayo ng may joy. Kahit na simpait ng abdo yung mga pangyayari sa buhay natin, meron pa ring joy doon sa mga puso natin, and that joy is from the Lord that gives us joy. And of course, para lumakad tayo sa mundong ito ng may freedom and alam natin yung purpose natin. Kailangan natin malaman yung will ni Lord sa buhay natin. Of course, to in order for us to determine what is God's will in our life, we need to be sensitive enough, and we have to not conform to the patterns of this world, but of course be transformed by the renewing of our minds. In that way, that's the only way that we will know, and we will be sensitive enough to determine God's will in our lives. Ano po? Let's pray. Lord God, Father in heaven, thank you so much, Lord God, for this opportunity that you have given to us, Lord God. Thank you so much for the things that happened in 2024, Lord God. May all these experiences, Lord God, become inspirations to us, Lord God, this coming 2025, Lord God. Sana yung 2025, Panginoon, i-bless nyo ang bawat isa na lumakad, Panginoon, ayon, Panginoon, sa Spirito, Lord God, and ayon, Panginoon, sa inyong will, Lord God. Give us joy, Father. Teach us to number our days, that we will have wisdom, Lord God. Teach us, Father, to redeem our time, na samantalahin namin ang bawat pagkakataon na nalalabi sa mundong ito, Panginoon. Hindi lang, Panginoon, sa 2025 and all throughout our lives, Panginoon. Kailangan, Panginoon, give us, Father, the knowledge of time, Panginoon, how to manage the time and how to use the time, Panginoon, in order for us to serve you, Lord God. Thank you, Father, for another year, another opportunity that you have given us, Lord God. And sana, Panginoon, huwag naming sayangin yung 2025 namin, Panginoon, and sulitin namin, Panginoon. Sana ma-squeeze namin, Panginoon, every juice, Panginoon, na ma-experience namin this year, Lord God, for you. And Father, bless all your children, bless all your people, Panginoon. Sana, Panginoon, may they find your will this 2025. Father, I pray that you bless them. I pray that you keep them and make your face shine upon them, Lord God, this 2025. This is all we pray in Jesus' name. Amen.